May lote na si Ronel! Palakpak! Isang tahanang walang kuryente ang nakatirik sa isang loteng hindi nila pagmamayari. Dito sa tahanang ito, naghihintay ang mga magulang at kapatid ng aking kapitbalay staff. Naghihintay ng pag-asa at nangangarap ng liwanag. Liwanag na patuloy na pinagsusumikapan ng aking staff na si Ronel. Murang edad ko po ay nagtrabaho po agad. Nung una po ay hindi pa po ako marunong mangilaw. Kumbaga sa ibang bahay pa. Para kapalit lang po ay pansahing namin ng mga mama. Anong ginagawa mo sa ibang bahay? Naglilinis po ng bahay. Tagawalis po ng harapan. Tapos pambiling bigas? Apo. Ang Ang kapalit? kapalit na po nun ibigas po mismo. Ah, bigas mismo? Apo. Yung parking boy po dito nung kami ng mga mami paggalagala po. Paano paggalagala? Kasama ka sa paglalakad, gayon? Apo. Nangihingi sa may McDo po. Nangihingi? Apo. As in, namamalimos, gayon? Opo. Tunay ngang nakakahabag ang naranasan ni Ronel at kahabag-habag din ang kalagayan ng pamilya niya sa tahanang ito. Ang kanyang stepfather na 73 years old, ang kanyang nanay na may sakit sa pag-iisip at ang kanyang bunsong kapatid na 9 years old na subalit hindi nag-aaral. Tatay, ibig ko sabihin, arigang inyong tinitirikang ari ay inyo. Hindi ko po sa mga yan. Ay tatay गर्ने, unay Diyos at si Ronel na may nagsisipag. Opo. Malay nyo naman sa banda-banda riyan at maka-ipon-ipon. Opo. Ay kayo ho naman ay okay lamang ho kung kayo ay lilipat ho. Abay, po pwede po. Bakit po ba? Yung mas Hindi. komportable po. Opo. Yung Opo. para kami maayos-ayos naman ang pamumuhay. At Opo. ganing Apo. akala mo yung nakasabit na kung mga anulaan. Nandito kami ngayon sa Kalatagan, sa lugar kung saan nakatira ang magulang ni Ronel. Sasamahan tayo ni Tita Edith doon sa lote na maayos at na pwedeng mabili para sa family ni Ronel. At eto nga, ginabi na kami sa paghahanap ng lote para sa family ni Ronel. At awa ng Diyos, nakakita na po kami. Magabayad na kami para sa lote. Salamat sa Diyos. Nakatagpo din po kami. Tunay na hindi naging madali ang aming paghahanap ng lote para sa pamilya ng aking staff dahil ikinonsider namin na malapit dapat sa Barangay Road, maaliwalas ang simoy ng hangin at maayos ang community. Ang hinanap din naming lote ay malapit sa kanilang kinatatayuan sa parehong barangay kung saan naroroon ang kanyang pamilya. And then po, ito po ay ipapapangalan ko po sa aking kapitbalay staff, kay Ronel. Ay di, bagamat ang uwi niya, siya na uwi ay pagswelduhan, gayon, at least imimatayo ang maganda ang kanyang pamilya. Apo, ay di bibigay ko po ang pangalan para yun po ang ilalagay natin sa kasulatan. Apo, salamat po. Ay di, ang aming pong napag-usapan pong presyo namin po kanina ay sa 50 square meter po ay 90,000. Ano pa? Apo, tapos po ang ilalagay na lamang po na pangalan po na nakabili po ay ibibigay ko po ang pangalan ay kay Ronel. Tapos po, pipirmahan nyo na lamang po mag-asawa bilang kayo po ang may kabahagi na rin. Ano po? Sila nga po. Yun po. Apo, salamat po. Ang saya po ng puso ko. Napakabait ng Panginoon at nakatagpo kami ng loteng akma para sa pamilya ni Ronel. Kaya naman, ichinek ko na ang dokumento bago kami magbayaran. Ang dokumentong ito ay hindi lamang basta papel dahil ito ay isang pangarap. Pangarap na pagsisimulan ng bagong buhay ng pamilya ni Ronel. Dito, sa lugar na ito, hindi na sila informal settler. At kung sakali na makapagpatayo ng simpleng tahanan ay pwede nang pakabitan ng kuryente. Salamat po sa lahat ng mga tumulong kay Ronel at syempre, eto na po. Ang kakulangan po doon po sa tulong ng ating mga followers ay akin na pong pinagparagdagan para kahit paano ay maibili na natin ng lote ang ating kapitbalay staff.
Salamat po. Thank you. Salamat sa Panginoon. Nasa'yo ng puso ko. May lote na si Ronel! Palakpak! Hindi sayang umagabot talaga. Umabot talaga kami ng malalim na sa gabi. Salamat sa Diyos. Bagamat inabot na kami ng malalim sa gabi, ay sobrang saya naman ang puso ko. Dahil alam ko, may buhay na naman tayong mababago. Hi, Nak. Hello po. Pagod ka? Sakto lang po. Sa buong maghapong ito, ano natakbo sa isip mo? Sir, yung mga ano niyo po sa akin. Yung pagtulong niyo po sa akin. Tsaka yung abot po sa mama. Alam kong pagod na si Ronel. Subalit, hindi niya ito dinadaing. Dahil ang iniisip niya ay kung papaano niya ipagpupunyagi ang buhay ng kanyang pamilya. Pamilyang pinaghuhugutan niya ng lakas araw-araw. Sobra po ang hirap. Po, walang matigilan na ayos. Saan kayo natigil noong gayon? Doon na sa bahay na yon? Pigger po ng baboy. Pigirin ng baboy kayo nakatira? Apo. Pigger po yun sa mga, yung kumbaga kawayan po. Ang sahig po sa minto, tapos kawayan po ang gilid. Ganyan ang una niyong tinirhan. Apo. Noong unang punta namin sa bahay ni na Ronel, ang aming plano ay palagyan lang ng kuryente ang kanilang tahanan. Subalit, iba ang aming nasaksihan. May mas malalim palang misyon kaming gagampanan. Yun lang naman mga sa mga pangarap. Matulungan ng mga mama. Masaya ka naman dito sa kapitbalay. Sobra po. Dahil yung mga bagay na hindi ko po nagagawa noon, ngayon po natutustusan ko po. Sobra pa po. Mahirap po sir, pero kaya naman po. Sa dami mo nang hinarap sa buhay, ano pa yung takot mo? Yung bumalik po sa dati sa Paano bumalik sa dati? maging pag-alagala at manlimos po. Sobrang hirap po sir. So, ito yung tahanan ni na Ronel. At, unay Diyos anak, magsipag na magsipag, ha? Okay? Sir, maraming salamat po. Ano ang iyong pangarap para dito? May mga ayos na tulugan po mo. May maayos sa tulugan? Dahil kahirap po. Pag nakikita, lalo na po pag bagyuhan yun. Ulo sa Nagtutuluan ito. Pag nabagyo? Itong sitwasyon ni na Ronel ay simpleng paalaala sa ating lahat na kung titimbangin ang ating problema, mas magaan ang ating suliranin kumpara sa bigat na daladala ng pamilya ni Ronel. Ano? May tanong ako sa'yo. Pagod ka na? Minsan po, no, dumadating po sa point na pagod na po. Pero wala po akong magawa kahit pagod po, kailangan ko magtrabaho. Wala naman po akong choice kundi pilitin po. Anak, gusto mo ba o pinangarap mo na maialis doon ang iyong mga magulang? Opo sir, Bakit? ilang hirap po sir. Pag nakikita ko lagi ang mga mama po na nandoon. Nararamdaman mo na sa kapitbalay, pamilya tayo? Opo sir, Bakit mo nasabi? dahil lahat ng nandito sa pinaramdam po sa akin na hindi po nag-iisa. Hindi ka nag-iisa. Dahil hindi ka nag-iisa, tawagan natin ang mga kapitbalay staff! Papasukin mo muna ang kapitbalay staff! Anak, naramdaman mo na may family ka sa kapitbalay? Opo. Ayan. Ano ang tingin mo kay Ronel bilang tao? Sobrang bait po niya. Mabait si Ronel. Maalalahanin po. Maalala. Lagi niya po kami tinatanong, ate, kumain na kayo? Nung makita ko ang inyong bahay, sabi ko,
Hindi kuryente ang kailangan mo. Kailangan ng mama at papa mo at ng iyong kapatid. Ang kailangan nyo ay desente at maayos na bahay. Ang problema, hindi naman yun yung lote. Diga? Anak, maghapon kaming wala dahil inisip namin yung umaga, umiyak na ako ng umiyak sa sitwasyon mo at ng mama at papa mo. Ano? Kaya kami wala dahil meron kaming inasikaso. Ito anak ay basahin mo kung ano yan. Alam mo ba kung ano yan? Alam mo kung ano yan? Sige, eto. Alam mo kung ano yan? Anak, ang Kapet Balay Heads, ang Kapet Balay family, kasama ang mga followers, ay naghangad na magkaroon kayo ng sariling lote. Sa buong maghapong ito, anak, naibili ka namin kasama ang mga followers na tatayuan ng inyong bahay na 50 square meter na lote. At ito, anak, ay inyo na. Ito ay bayad na. Yeah! Ito anak, ngayon ay pipirmahan mo na ang dokumento na nagpapatunay na nabili na ang lote para sa iyong pamilya at ito ay ipinapangalan namin sa iyo. Anak, Yun, anak. Unay Diyos, mag-iipon pa tayo para unay Diyos kahit pa paano makautay-utay nang mabago ang tirahan at ng iyong mama at papa. Noong sandaling yakapin ako ni Ronel, ramdam ko ang kasiyahan ng kanyang puso. Pumapatak sa aking mga bisig ang mga luha ng kagalakan. Galak na sa wakas ay magsisimula ng magliwanag ang kanilang buhay. Pangarap ko lang po ito mga mama. Tinupad niya. Sabi niya, pangarap lang daw niya ito. Pero tinupad natin. Tinupad natin kasama ang mga followers ng Sir Ronnie, ng Kapet Balay. Maraming salamat po sa inyong lahat na nag-ambagan para po makabili po ng lote para po sa pamilya ni Ronel. Ang 50 square meter ay maaaring maliit pakinggan pero di hamak na mas malaki ito sa kinatatayuan ng bahay nila ngayon. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. Eto anak, pirmahe. Pirmahe. Yan. Parang iyo na yan. Iyo na yan. Alis ang kamay mo. Ayos. Dini anak ko. Eto. Tamang spelling? Tama? Ha? Ito ang nasa ID mo? Tama? Okay, pirmahin. Ano anak ko? Hindi ko makapaniwala sa'yo. Mabait ang Panginoon. Ito na! Totoo na to anak ko! Totoo na! May lupa na kayo! Sige anak, pirmahin. Pirmahin. Ari, go! Sa ibabaw. Yan, naka-witness ang sir. Pangalan ng sir. Pirma doon sa ibabaw na rin, ang iyo.
Napakahusay ng Panginoon sa buhay ng tao. Hindi siya marunong magpabaya. Ang kailangan lang natin, hintayin ang tamang panahon. So, official na pagmamay-ari nyo na ang loteng kanina ay binayaran ng Sir Ronnie at ng mga followers. Maraming salamat po! Walang hanggang pasasalamat po sa lahat ng mga followers. At ako po ay magla-live para po pasalamatan ang lahat ng mga tumulong. Thank you po! Salamat po sa inyong lahat. Itong kwentong ito ang magpapatunay na hindi natutulog ang Diyos. Hindi habang buhay ay lungkot at hinagpis ang mararanasan. Darating din ang panahon na sisikat ang araw at ang mundong madilim ay magliliwanag din. Ang kailangan lang ay huwag susuko. Maging matatag sa hamon ng buhay. Anak Ronel, simula pa lamang ito. Ngayon, may lote na nakapangalan sa iyo. Loteng simpulo ng pag-asa at pagbangon. Ano anak? Ano ang inyong nararamdaman sa oras na ito? Ay, masayang masaya po ako at iwanan dumating kayo at dumating din ang aking anak. Noong dumalo kami sa pamilya ni Ronel sa kanilang tahanan, ay ramdam namin ang kaligayahan ng kanyang mga magulang. Paano pa kaya ang kaligayahan na kanilang mararamdaman pag nalaman nilang may lote na silang titirikan ng kanilang tahanan? Abangan ang susunod pang kwento ng totoong buhay ng aking Kapitbalay staff. Dito sa Kapitbalay, hindi sila empleyado lang. Pamilya kami. Thank you for watching. Please like, share, and follow.